Nagkanta kami ng operation. Unang-una, series of complaints na po yung natatanggap namin. Sabihin, marami ng sumbong, galing na sa Malacanang, yung reklamo sa inyo. Sooner or later, mahihinto na kayo sa pagpapasada ng mga kanya. Para sa inyo yun, hindi para sa amin. Kasi sa pagtulad yun ba, tigil na kami sa pagkain ba? Wala kami pangalawan sa pangkain. Hindi nga, kaya nga bibigyan niya kayo ng Kagad-agad. Siyempre, hindi mo kagad kayo, pahinto na kayo. Tapos, paano nga naman yung ano nyo, pang-araw-araw yung gastos. Ba, dyan sa akin sa pamilya. So ngayon po gumagawa po tayo ng profiling para sa kanila para mabigyan po sila ng alternative livelihood. Hindi lang po para sa driver, kundi para sa pamilya nila, sa asawa at sa anak at posibleng pagbibigay ng scholarship para po makapag-aral yung mga Wala problema. Bigyan namin kayo ng pamasko. Kailangan namin dalhin niya sa city. Tunay po sana ang pangalan na ibigay nyo. Simple din na meron na nag-include Sa laban. Kaya na kami magtatanggal yan. negosyo. Kaya lang kasi nakakaperwisyo. Nakita mo, Bibigyan sila ng livelihood program. para sa inyo yun, hindi para sa amin. Risky po yung pamamasada nila ng pedicab along main road which is Agham, Quezon Avenue, North Avenue. Nakilala ko PJ ha? Series of complaints na yung natatanggap natin sa tanggapan natin. Purong pagmamahal. Purong pagmamahal. Hindi sila na-accredit. Sila yung hindi na-accredit. Hindi pa sila nagpapail ng accreditation. Kaya ano yan, buhaw-buhaw. Ay, Kaya kita mo, yung tsura, kasi kung di ba naka-regulate natin, nakita natin, di ba meron na tayo. meron na ano yan. Standard sa ID. Pag pinubos yan, sir, kukuha ng clearance sa barangay nila plus ID. Ano nga natin meron na na-officean. So, kaya gawin, Mga bago na filing ng Marami pa yan, marami pa rin hindi pa na yung mga nasa loob. May resistance kanina. Bumulot eh. Bumulot, may patalas. May patalas yung isa. Nakuha mo? Hindi naman, piniklop eh. Inis kami sa kakatalan, bumulot. Sige, kuwali sana. matik na kami. Pati yung walang gulong, lahat kinuha na namin. Nandiyan na. Okay mga puro, meron pa tayo dito mga kasamang mga sidecar na sumama na yung mga driver. Dahil makukuha naman po nila. Mamaya mag-ask pa tayo ng mga information na regarding dito. Ang dami mga puro, ang dami dito sidecar nito. Dun sa kabilang team daw yata parang 15. Tapos sa atin, sa team natin parang more or less 10 rin. Walo sir, walo. Walo plus ng hila natin anin. 15 nga sir. 15. Tama. 15 tapos siyam yung isa. 24. Dalhin nyo na yun sa dolo. Sige na, tolong-tolong na. Dalhin nyo na doon sa dolo. Tara. Pa-confirm na natin yung mga lesson natin. Oo, sige. Ano na. Okay mga puro, alamin natin mamaya kung ano na yung process na magagawin dito. Pero sa narinig natin parang ipoprofile yung mga sidecar na nakuha. Siyempre kukuha na ng details yan. Sana meron silang ID lahat, ano, para meron pagkakakilanlan sa kanila. I think ang kailangan nito is barangay clearance pagka tutubusin na. Pero yun yung aalamin natin mamaya. Ayan. Magkuha lang tayong panayam mamaya.
po height niya, sir? Ha? Ano pong height niya? Paglalabas po tayo kung bibiyahin, dapat, lalo na yung Q-Citizen ID, mas maganda yun kung meron na kayo lahat nun. Yan, ganito po. Yung mga ganito, sir, oh. Sir, marami pong magiging benepisyo yan kung talagang residente po tayo ng Quezon City. No, madali po kayo makakilala. Madali din po kayo magbibigay po anong pwedeng maitulong sa inyo o benepisyo. Makakatulong po yan. Yung wala pong dalang ID, yung tunay po sana ang pangalan na ibigay nyo, ha? Sige po, salamat, salamat. Ano height niya, sir? Timbang po. 105. Profiling para malaman natin yung mga kung sino may-ari, ano yung sidecar niya. So dahil nga yung sidecar wala namang plate number, so ang ginagawa na lang ng team siguro is kung ano itsura or kulay ng sidecar na kung alin dun yung kanya. Tapos as much as possible kung may ID sila, much better para yung complete details yung nakukuha natin. Madali nilang ma-claim yung yung kanilang sidecar afterwards. Nanguntak yun ako dati. May kumpanya ka sa. Sir, tabi po kisuyo po. Tabi po Tagal. tayo, pinadaan. Lecture yan. Bukod sa pedicab driver, sir, may iba pa kayong pwedeng pasukin na trabaho? Yan. Sa construction ka? Construction po. Kaso, marami dyan. Naman nila, mag-construction natin. Alright, yan mga puro again, saludo mga bossing, team natin TTMD, Officer Di Guzman, Officer, ayun nakakami sa Arangoso, Officer Calebag, Officer Valencia, Patilo, Officer De La Cruz, isa sa mga team leader natin yan sa TRD, Officer Alvario, Officer Baguio rin, yan, nakakapatid ni Boss Bag, si Boss Tatski Baguio, tapos di pa natin kilala iba andito si Officer Maure, siyempre Officer Malyari, andyan kasama natin, Boss Edmond, isa sa mga officers natin yan sa TRD, Officer Baguio nandyan din, Officer Teanyo, Officer Omli, at si Ma'am Angel. Ayan, kasama natin. Mamaya mag-ask tayo ng interview kay Ma'am Angel with regards sa details nitong operation na ito. Ayan, Officers Nareha, Valencia, and Gomez. Alright, let's go guys. Para maayos yung pila natin. Ma'am, doon kayo po ma'am. Para maayos yung pila natin. Dito ka ma'am, dito di ba? Tanungin namin muna sa opisina. Pero yun yung sinasabi ko sa inyo, ma-realize ninyo na sooner or later, mahihinto na kayo sa pagpapasada ng mga padjak. Para sa inyo yun, hindi para sa amin. Pagkulang yung ba? Tigil na kami sa paglain ba? Wala kami pangalawan sa pagkain. Hindi nga kaya nga bibigyan niya kayo ng Kagadagan. Siyempre, hindi mo kagad kayo, pahinto na kayo, tapos paano nga naman yung pang-araw-araw yung gas? Ba, dyan sa akin sa pamilya eh. Kaya lang dapat hindi na kayo mag-resist para sa pamilya mabigyan kayo, makipag-cooperate kayo. Huwag nyo sasabihin, ayaw namin, gusto namin ng magpadjak. Hindi na dapat gano'n, ha? Ano magandang Dapat, naman namin yan, sir. Kaya nga, dapat bukas yung pag-iisip nyo. Baka yung iba, sasabihin na pinahihirapan lang kayo. Hindi yun, ha? Kaya nga susuklian niyang bibigyan kayo na maganda. ha? Scholarship para sa mga anak ninyo. Kailangan nyo lang makipag-cooperate. Pag pinatawag kayo, punta kayo. Wag na hindi. Pagka ganun, hindi mo malaman. Tama, ha? Hintay lang muna kayo sa instructions, ha? Ano sasabihin? Nakabot yung dalawang araw yan, mga dalawang araw yan. Hindi natin masabi. Basta mamaya lang, pagbalik namin, magkakaroon na ng instructions sa opisina kung anong gagawin sa inyo. Sana, huwag na kayong tikitan. Para sa akin lang, ha? Hindi ko pa masabi. Hintay natin yung
desisyon ng bisita. Yun, shoutout sa Team Connecticut. Ayan, tsaka sa Team Surveyor ng TRD. Shoutout sa misis ko. Shoutout sa asawa ko. Winnie Paglingayan, I love you 3 times a day. Alright, yeah mga puro, kasama natin si Officer Angel Dales ng TRD. Ma'am, good morning po. Saludo mga bossing. God bless po. Ma'am, malaman lang namin kung ano po yung mga detalye about dito sa operation na ginawa po natin with regard sa mga pedicab po. And so far, ilan po yung nakuha natin? And some details po na maibibigay niyo po sa amin. Yes po. Ngayon po nagkaroon tayo ng operation sa pedicab along Agham Road at nakahuli po tayo ng total of 29 pedicabs. Actually po, hinuli po natin sila para bigyan ng alternative livelihood dahil very risky po yung pamamasada nila ng pedicab along main roads which is Agham, Quezon Ave, North Avenue. So ngayon po, gumagawa po tayo ng profiling para sa kanila para mabigyan po sila ng alternative livelihood. Hindi lang po para sa driver, kundi para sa pamilya nila, sa asawa at sa anak at posibleng pagbibigay ng scholarship para po makapag-aral yung mga anak. So far ma'am, eto po bang mga sidecar nila makukuha pa nila or ano po mangyayari next? Yes po. Actually, after po natin ma-profile yung mga pedicab drivers, pwede naman po nilang makuha yung pedicab nila given na makapag-comply po sila sa mga requirements ng ating system. Alright, pero hindi naman po siguro kailangan ng maraming documents, I think ID, ano po ba yung mga kailangan nila para rin malaman din po nila? Tama po, actually po kailangan po nila muna kumuha ng barangay clearance para malaman ng barangay na sila po ay talagang pedicab driver. Alright, Ma'am Angel, thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Saludo po kami sa inyo. God bless po, TTMD, TRD. Saludo po mga boss. God bless po. Thank you po ma'am. Operator driver. Sino yung pinaka-operator? Tapos naman may kasamang driver. Okay, yung mga kasama siguro nagtataka kayo bakit kayo hinuli. Wala naman kayo sa mga dala ninyo is pedicab. Hindi naman may mga makina. No, actually, nagkanta kami ng operation. Unang-una, series of complaints na po yung natatanggap namin. Ibig sabihin, marami ng sumbong galing na sa Malacanang, yung reklamo sa inyo, galing sa MMDA. Although, dapat nung nakaraang buwan pa ito. But since hindi namin magawa-gawa dahil inuuna namin na bago namin gawin yung operation, mayroon mo ng alternative na solusyon na maibigay namin sa inyo. Kasi unang-una, kawawa kayo, tama? Then ngayon, but since mayroon kayong violation sa ginagawa ninyo, titikita namin kayo lahat. Kung sino yung mga driver o kung sino yung mga operator na nagrepresent as driver doon sa mga pedicab nila, titikita namin kayo. Then after that, ngayong araw, kung gusto nyo tubusin yung mga pedicab ninyo, pumunta kayo sa opisina para mabigyan namin kayo na kung anong dapat namin maitulong sa inyo. Then, yun nga sinasabi ni Ma'am Angel, yung mga alternative na mga pangkabuhayan sa mga anak ninyo, yung mga matatanda na o sa pamilya ninyo, maibigay ng Quezon City Government. Kung ano yung mga skills ninyo, ma-enhance natin para doon kung ano yung angkop na trabaho na ibigay namin sa inyo. So yun mga yun, may hindi naman agad-agaran na maibigay namin sa inyo kasi since may proseso po yon. So maghintay tayo, kaya nga pinag-profile namin kayo para pag dumating yung araw na yon, kayo po yung priority at maibigay namin sa inyo yung karapat-dapat na trabaho na dapat sa inyo. So wag kayong magano na nahuli kayo, magpapasalamat pa nga kayo kung totoo. No? At least mayroon kaming data sa inyo. No? So marami pang mga bata dito. So ano yung mga skills ninyo? Kung gusto niyo mag-aral, mayroon tayong scholarship program. Mag-aral kayo na libre. Okay? So ngayon, galing dito, pupuntahan natin yung mga pedicab ninyo. Tumayo kayo ron para sa documentation. Then isa-isa kayong tinikita. Okay lang ba? So salamat sa cooperation ng bawat isa sa inyo. Unang-una, nagpapasalamat kami sa inyo na nakipag-cooperate kayo sa gobyerno. Okay? So si Sir Dagan, kung ano lang, kung may
maano sa inyo. Katulad nga ng sinabi, good morning. Katulad nga ng sinabi ni Sir Nino, saka ni Ma'am Angel, pag natikitan kayo, yung magiging proseso, pupunta kayo sa opisina ng PRD. At pagkatapos kayo mag-documentation, punta kayo sa opisina ng PRD, tutulungan namin kayo. At kung ano yung magiging instruction ng hepe namin, si Sir Dexter at saka si Sir Ben, yun yung susundin natin. May proseso yan para pagka mabilis na, ayos na yung ano ninyo, kung ano yung mga kailangan, kung na-apirma ka na yung disorder nyo, dadalhin nyo na ako dito yun. Sir Jojo kayo, siya yung mga siwa dito para sa maayos na pag-release ng pedicab nyo. Okay ba? Isa pa, katulad ng sinabi ko, hindi sa ayaw namin kayo at gusto namin kayo ulitin. Isa lang yun sa mga proseso para nga mabigyan kayo ng kapalit na livelihood. Pero isipin nga natin na yung pamamasada ninyo, yung pedicab, sooner or later, kailangan na nga mahinto. Bakit? Katulad nga sinabi ko, namamasada kayo sa puro main road. May nagsabi sa inyo kanina, mag-iingat na lang. Tama naman, mag-iingat kayo. Pero vulnerable po kayo, ibig sabihin, pagdating ng aksidente, yung aksidente kasi, hindi yan hindi, kaya nga tinawag na aksidente, nangyayari ng bigla yan. At kung sa inyo po mangyayari yun, very vulnerable po. Wala po kaming maaprubahan para kayo maiayos dahil nga nasa main road kayo. May 6 na pedicab association kami na aprubahan kung saan nabibigyan na sila ng prangkisa para makapagbiyahe ng maayos at maging legal. Kaya yun, kapalit ko sa inyo, bibigyan ko ng livelihood. Katulad ng napaliwanag ni Sir Indo at si Sir. Okay po ba? Ngayon po, proceed na po tayo dun sa mga pedicab natin. Sa hanap tayo. Okay, itong unang first 5, sige na, pumunta na kayo doon. Boris, i-assist na doon. Kayo lang muna. Para sabi ko. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support at tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.